1, 2. Siguro nakatingin sa atin yung mga taga dyan, ano, yung mga sa tower. Magandang hapon mga kapobre at ang oras natin ay alas 6. May araw pa ang alas 6. Ay dahil ang sunset ay 6:18 pala. 6:18 ang sunset, no? Paglubog. Oh. Kumusta man ikaw? Kumusta naman? Okay naman po. Balitaan mo sila kung kumusta, anong mga ginagawa mo ngayon? Ano po, last week na lang po ng namin ng practicum. Tapos na? Tapos makakapagpahinga na po kami. Wow. Tapos kailan ulit ang pagpasok mo? Second year ka na? Opo. Kailan ang ano? August po yata. Sa August na yung pasukan. Tapos ngayong July 26 yata, 27. Nakalimutan ko po yung yung enrollment. Oo. Si Jamila, kumusta? Okay naman po siya. Nandyan sila sa bahay? Opo, nandyan po siya. Hey, si Nathan. Si Nathan? Nagjo-duty? Opo. Duty na naman? Opo. Naku, baka magsawa si Ma'am Ibaloy, ha? Pero yun, okay naman ang mga grado niya? Opo. Pero kanina, nandun siya sa loob. Na bahay? Opo, di ko lang natingnan nung umalis ako kasi nandun ako sa labas na sa duyan. Kumusta na si lolo mo? Si lolo, ganun pa rin po, walang pinagbago. Nagginahapo-apo pa rin? Opo. Patuloy pa rin po yung pagpapausok. May kaklase ka pala nga nag-drop ng pag-aaral. Babae. Maliit na babae. Sino po? Marami po eh. Kilala ka niya eh. Marami po nagtumigil sa Sabi sa niya, classmate namin. Sabi niya, yan, chick boy yan si Kinit, sabi niya. Ay, Marami po yan? Maraming nililigawan yan, sabi niya. Wala po, po yan? Fake news? Fake news po yan. Sabi, Nong, ano ang pangalan ng babae na nagsabi? Di ba marami man ang nililigawan si Kinit na yan? Sino nga yon? Ano pangalan ng babae na yon? Oo. Reliable source. Oo. Sino Grabe kaya talaga. Sino nga yung agriculture na classmate niya rin? Sabi hindi niya namamansin si Kinit. Mahilig sa mga magandang babae. Hindi mo kilala? Yung maliit na babae, yung Baduday. Hindi joke lang Pero mayroon ngang kaklase ka na nag-drop. Opo. Madami na po kasi nag-drop sa amin. Hindi na po alam. Tingnan mo nung kung nag-record, baka hindi na nag-record. So marami pala ang nag-drop sa inyong mga kaklase? Opo. Ang naawa kasi ako doon, yung nanay niya, parang pareho rin sa nanay mo ba na nagkasakit noon? Opo. Ang sakit ng nanay niya, cancer. Ang utak niya parang lumalaki. Hindi na siguro nila makayang maipagamot kasi nga hinahanapan sila ng milyon. So sabi sa akin, nagsabi rin sa akin na kung makatulong ako, ay ang maitutulong ko. Mahina ang channel natin, no? Hindi ganun katulad dati. So sobrang nalulungkot ako hanggang hindi na lang sila nagtuloy na magpagamot. Na sila herbal na lang. Nandyan yung niya, yung nanay niya sa bahay. Tapos ang nangyari pa, tumigil siya ng pag-aral, gin-drop niya yung pag-aral niya. Paano yun, di ba, pag sa State University, pag nag-drop ka, hindi ka na pwedeng pumasok ulit ng may scholarship? Hindi po, irregular na po. Pwede pa pumasok? Pero magbabayad na po ng tuition? Ay, ganun pala. So, hindi na libre? Hindi. Oo. Kaya sa'yo huwag kang mag-drop ha? Hindi po. Sabi nila, mahirap pag nag-drop ka. No. Priority mo pag-aaral mo. Baka sige kapag basketball. Hindi na nga po nakapaglaro. Priorities mo ngayon ay yung pamilya mo. Opo. Ayan. Pero chick boy ka daw talaga dyan eh. Fake news po yan. Fake news po. Pero yung mga kasamahan mo daw, pero sabi ni nung babae,
na nakausap namin, ito yung totoo na ano, sinabi niya na matipid ka daw sa school, Hindi naman po masyado. tapos hindi ka raw nawawalan ng pera. Kasi pagka may ano raw, pagka may mga hinihiraman ka pa nga daw ng iba yata eh. Ano po? Hinihiraman ka pa ng iba pero hindi ka nagpapahiram pagka ano lang. Hindi ka daw nawawalan ng pera, sabing ganon. 'Di ba, ate? Hindi daw nawawalan ng pera kasi sinasabi mo raw na pag ano may paglalaanan ako nito eh. Ay, opo. Siya ay tahimik na babae na hindi wala raw siya halos close sa inyo eh. Kasi yung iba daw mga ano raw hindi siya makasabay ba. Mga kaidaran mo rin yun, bata pa. Pero matalino siya eh. Kasi hindi naman makakapasa dyan sa scholarship kung hindi matalino. Opo. Oo. Kaya nga. O siya, maraming salamat mga kapobre. Yan lang po ang aming pagbisita ngayon dito kay Kenneth. Uwi na tayo. Ay, yung allowance pala. Ay, nung nakaraan, nagpunta ka sa bahay. Opo. Ano nangyari? Ano po, wala pang tao. Wala tao, na-responde sa balita. Saan nga tayo noon? Sa Banga, may balita doon. Malaking balita. Mayroon doon hinuli sa illegal drugs. Oh, hay. Sabi ko, pag sabi sa akin na may balita, dumiretso ako doon. Eh, hindi kita na-message agad na huwag ka nang tumuloy sa bahay, walang tao dyan. At tapos, nagsayang ka pa ng pamasahe. Okay lang po yun. Siya, sige. Ito galing to kay Ate Gloria. Opo. Ate Gloria Abuan ha. Okay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 500, and 100. Ayan. So, 4,600. Opo. Kasi ang padala ni Ate Gloria ay 4,594 and 59 centavos. Anong masabi mo kay Ate Gloria? Maraming salamat po Ate Gloria sa patuloy po yung pagsuporta po sa aming magkakapatid, and God bless po sa inyo. And sana po bigyan po kayo ng lakas ni Lord para mas marami pa po kayong matulungan na katulad po namin na mahirap. Ipag-pray mo talaga yan ha, Opo. yung mga sponsor natin, sabi ko sa inyo, lagi natin ipanalangin yan sila. Napakalaking tulong, kaya sa akin, daan man lang yan sa akin, sa inyo talaga yan. Sila talaga ang tumutulong sa inyo sa pamamagitan ng channel natin. So, ganun. Yan talaga pasalamatan natin si Ate Gloria Abuan, si Ate Ninitan, at saka si Ma'am Ibaloy. Ayan, pasalamatan natin yan. Si Kuya Rodolfo, kahit wala na siya sa mundong ito, kapartiyan ng buhay nyo. Kapartiyan ng buhay natin yung mga taong yan. Lahat ng mga naging kabahagi ng programa. Yung mga nagbigay sa iyo ng para sa ngipin, si Ate Sarah Brightman. Yun, lahat mula noon na tumutulong sa inyo. Alam mo, pag nakakausap ako ng mga bata na talagang gusto sana mag-aral pero wala talagang paaral, kahit yung allowance nila gipit na gipit, tumitigil sila. Naisip kita sabi ko, napakapalad ninyo, napakaswerte talaga, talagang ginagabayan tayo ng Panginoon. Gusto ko na minsan ma-invite kita na sumama sa aming pagcha-charity, na may bisitahan tayo para makita mo rin yung mga bata na ma-inspire mo rin sila. Oo. Meron kasi ako doon na nakita na bata na parang wala lang sa kanila yung pag-aaral. Gusto ko na maipakita na ito si Kenneth, walang mga magulang, nag-aaral ng mabuti. Scholar ngayon, di ba la? Scholar ng gobyerno, scholar ng mga kapobre natin. Siya, sige, gabihin na tayo dahil tunod na yung dito, sunset na. Siya, sige, baka may gusto ka pang sabihin sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy pong sumusuporta sa page po ng Problem Vlogger and sa YouTube channel po. And
sana po patuloy nyo pong suportahan yung Problem Vlogger po sa YouTube at Facebook para mas marami pa po silang matulungan na katulad namin po na walang kakayanan na mabuhay tsaka mag-aral po. Yun lang po, and God bless po sa inyo lahat. Sino yung medyo bata pa yung nag-tractor, kilala mo yan? Nagkukuliglig. Hindi si Nathan yan? Hindi ko po mamukhaan po. Si Nathan hindi nagkukuliglig na? Hindi. Siya, sige, hindi ko pa nakuha yung padala para kay Nathan, ha? Opo. I-message lang kita kung available na, ha? Opo. Okay, sige po. Salamat po mga kapobre. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang gabi na, parang hindi pa. Sige, bye-bye. Ayun o, dyan pala ano yung, ano? Ang ganda ng, ano, ng sunset, oh. Di ba? Ayun o, ganda o. Opo. Parang, tapos yan yung bahay nila Kinit, oh, malayo eh. Hindi magkaakyat yung sasakyan, binabawalan. Airport na kasi ito eh. Ayun oh. Kuha doon oh. Pero pagka naano na yan yung bahay ninyo, ililipat kayo yan eh, di ba la? Opo. Kasi airport na ito. Opo. Pero binayaran na siguro sila lola mo. Siguro po. May bayad na yan ng gobyerno eh. Ano ba? Yung Parang ano nabayaran yung sanday. nabayaran na? Oo. Kaso buon yung Hindi mo updated. Hindi. Yung bako na yan, yung bulldozer sa inyo yan. Service. Service mo yan eh, di ba? Siya, sige, thank you.